Hindi na kita kailangan, Nicole. Masyado kang pabigat. At ang malas mo ay parang aninong sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Ang boses na yon, ang boses ni Gregory na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Nicole sa tuwa. Ngayon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng masukal na bango ng mga bulaklak ng patay at ang amoy ng natutunaw na kandila, ang mga salitang iyon ay mas nangingibabaw kaysa sa bulong ng mga nagdarasal sa paligid. Si Nicole ay nakaluhod sa harap ng kabaong ng kanyang ina. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa lamig ng semento. Ang kanyang mga kamay na puno ng gasgas dahil sa paglalaba at paglilinis para lamang makatipid ng perang pambayad sa huling gabi ng lamay ay nanginginig habang hawak ang isang puting rosas. Kanina pa siya hindi kumakain, tinitiis ang gutom upang masiguro na ang bawat bisitang darating ay may maiinom na kape. Ginawa niya ang lahat. Isinakripisyo niya ang bawat sentimo at bawat patak ng kanyang pawis para kay Gregory at para sa dangal ng kanyang yumaong ina. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Nicole. Doon, sa tapat ng kabaong, nakatayo si Gregory. Hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso si Vanessa, isang babaeng nagniningning sa suot na mamahaling pulang damit na tila isang sampal sa puti at itim na paligid ng pighati. Gregory! Ano ba ang sinasabi mo? Ang paos na bulong ni Nicole. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ay parang paglunok ng bubog. Naglalamamay tayo. Patay ang nanay ko. Ngayon mo ba talaga gustong sabihin to? Ngumisi si Gregory, isang ngising puno ng pandidiri. At kailan pa? Kapag pati ako ay nahawa na sa kamalasan mo. Look at yourself, Nicole. You look like a mess. You smell like poverty. My career is stagnant because I'm tied to a loser like you. Your mother died because she probably couldn't stand looking at your pathetic face anymore. This marriage is over. Gusto ko nang huminga, Nicole. Gusto ko nang makasama ang taong tunay na level ko. Bago pa man makasagot si Nicole, marahas na hinawakan ni Gregory ang kanyang leeg. Hindi ito sapat upang saktan siya ng pisikal, ngunit sapat upang maramdaman niya ang puot ng lalaki. Isang mabilis na kumpas at naramdaman ni Nicole ang biglang pagbigat ng kanyang hininga. Ang gintong kwintas, ang tanging alaala ng kanyang ina, ang tanging yaman na itinago niya kahit sa pinakamahirap na panahon ay marahas na napatid mula sa kanyang leeg. Gregory, ang kwintas ni nanay! Ang tili ni Nicole, ngunit ang boses niya ay walang lakas. Hindi ito bagay sa leeg ng isang pulubi, sabi ni Gregory habang iniaabot ang kwintas kay Vanessa. Wear this, babe. At least sa'yo, magmumukhang tunay na ginto. Naramdaman ni Nicole ang tila paghinto ng mundo. Ang ingay ng paligid ay naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na binitawan mula sa mataas na gusali. Nagkadurog-durog, naging pino, at wala ng pagkakataong mabuo pa. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nagyayelo. Ang rosas na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Ang mga talulot nito ay nayurakan ng sapatos ni Gregory habang tumatalikod ang lalaki. Hindi siya makaiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na sa loob ng kanyang mga mata dahil sa sobrang sakit. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ina sa ibabaw ng kabaong. Ang mukha ng kanyang ina ay tila nakangiti. Tila may alam na hindi niya alam. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman ni Nicole ay ang malalim na hukay sa kanyang dibdib. Tumayo si Donna Aurora, ang kanyang biyenan na kanina pa nakikinig sa gilid. Imbes na awatin ng anak, lumapit ito kay Nicole at dinururaan ang sahig sa tapat ng kanyang paa. Huwag kang mag-eskandalo rito. Bukas na bukas, ilabas mo ang lahat ng gamit mo sa bahay ko. Ayaw kong may amoy ng kamatayan at malas sa pamamahay ko. You are nothing but a gold digger who failed to find gold. Naiwan si Nicole na mag-isa sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dinala
sa kanyang leeg. Hinahanap ang init ng kwintas na wala na doon. Ang lamig ng ulan sa labas ay nagsimulang tumagos sa mga dingding ng kapilya, ngunit walang mas lalamig pa sa katotohanang ibinato sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Bakit sa gitna ng lamay ni Ina, ang puso ko ang unang ibinabaon sa lupa? Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang pait ng kawalang katarungan bago ko mahanap ang tamis ng paghihiganti? Magkano ba ang halaga ng nanay mo, Nicole? Sabihin mo sa akin ang eksaktong halaga dahil bawat sentimong ginastos namin sa engranding kasal niyo ni Gregory, babayaran mo sa akin ng buo. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang matalim na latigo na pumapalo sa katahimikan ng kapilya. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga daliri na puno ng diamante ay nakaturo sa mukha ni Nicole. Sa kabila ng pait ng mga salitang ito, si Nicole ay abala pa rin sa pagpupunas ng natapon na kape sa paanan ng kanyang biyenan. Hindi siya sumasagot. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila pasan ang buong bigat ng langit na nagbabadyang gumuho. Napakasakit isipin na sa harap ng kabaong ng kanyang ina, pera pa rin ang lumalabas sa bibig ng babaeng itinuring niyang pangalawang magulang. Ang bawat punas ni Nicole sa sahig ay may kasamang panalangin na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Ngunit tila mas lalong nag-aalab ang galit ni Donna Aurora sa katahimikan ng kanyang manugang. Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito. Isang malaking pagkakamali na hinayaan kong mapabilang ka sa pamilya namin. Isang babaeng galing sa putikan na walang ibang dala kundi malas at kahirapan. Look at you. Pati ang paglalamay sa nanay mo, kailangang iasa sa bulsa ng anak ko. Ang singhal ng matanda habang hinihigop ang mainit na kape na tila walang pakialam sa bangkay na nasa likuran nila. Dahan-dahang tumayo si Nicole. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na tubig at dumi. Donna Aurora, hindi ko kinuha ang pera ni Gregory para rito. Ang perang ginamit ko para sa huling sandali ni nanay ay ang perang pinaghirapan ko. Ang perang inipon ko para sana sa operasyon niya. Isang nakatutulig na tawa ang kumawala sa bibig ni Donna Aurora, isang tawang puno ng pangungutya. Inipon? Anong pera ang sinasabi mo? Yung 2 milyong piso ba sa joint account nyo? Nicole, huwag kang maging tanga. Wala na ang perang yon. Ginamit na yon ni Gregory para pambili ng kotseng ireregalo niya kay Vanessa. Sabi niya, mas kailangan yon ng babaeng nagpapasaya sa kanya kaysa sa isang matandang malapit na ring mamatay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Nicole. Ang 2 milyong piso na yon ang kanyang dugo at pawis. Iyon ang kanyang pag-asa na baka sakaling madugtungan pa ang buhay ng kanyang ina. At ngayon, nalaman niyang ang perang dapat ay pambili ng buhay ay ginamit ng kanyang asawa para lamang sa luho ng isang kabit. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay at ang bawat hininga niya ay nagiging isang tahimik na hikbi. Bakit? Bakit niya nagawa yon? Ang tanging naibulong ni Nicole. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang mga mukha ng mga tao sa paligid ay naging malabo. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagtitiis niya sa bawat mura at sipa ni Gregory, ang lahat ng paglunok niya sa kanyang pride para lamang maging isang mabuting asawa, lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Dahil hindi ka mahalaga, Nicole, at hinding-hindi ka magiging mahalaga, ang huling hirit ni Donna Aurora. Lumapit ang matanda at marahas na hinawakan ang braso ni Nicole. Kinaladkad siya patungo sa pintuan ng kapilya. Ang ulan sa labas ay malakas na bumubuhos, tila nakikiramay sa pait ng sandaling iyon. Naramdaman ni Nicole ang isang malakas na tulak. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang kalsada. Ang kanyang puting damit ay agad na nabahira ng putik. Kasabay ng tunog ng pagsasara ng pinto ng kapilya ay ang huling sulyap niya sa kabaong ng kanyang ina na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin.
Nakahiga siya sa malamig na sahig habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa paligid. Ang bawat patak ay tila sumasabay sa bigat ng kanyang damdamin. Pakiramdam niya ay pagod na siya. Parang unti-unting nauubos ang lakas na matagal niyang pinanghawakan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang lalim ng kanyang pag-iisa. Ang babaeng minsang matatag ay ngayon ay naguguluhan, pilit hinahanap kung saan muli magsisimula. Kung marami man ang nawala, may natitira pa kayang dahilan upang magpatuloy o kailangan muna niyang hayaan ang sarili na magpahinga bago muling bumangon? Pakiramdam ko, halos nawala ang lahat. Mahina niyang bulong habang mahigpit na pinipigil ang mga luha at pilit kumakapit sa maliit na pag-asang maaaring sumilip muli sa pagsikat ng umaga. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Nicole ay tila mga maliliit na bato na nagpapamanhid sa kanyang balat. Nakahiga siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa malambot na putik. Wala na siyang lakas para tumayo. Ang kanyang puting blusa na maingat niyang pinlansya para sa huling gabi ng kanyang ina ay kulay kape na ngayon at nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Sa loob ng kapilyang yon, nandoon ang katawan ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay. Ngunit sa labas, sa gitna ng madilim na gabi, nararamdaman ni Nicole na siya ang tunay na bangkay. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib, na tila may mga piraso ng basag na salamin na gumagalaw sa loob ng kanyang mga baga. Naalala niya ang bawat gabi na hindi siya natulog para lamang alagaan ang kanyang biyenan. Ang bawat pagtitiis niya sa mga malulutong na mura ni Gregory. Lahat ng iyon ay nauwi sa putik na kinahihigaan niya ngayon. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga mata nang may maramdaman siyang liwanag mula sa malayo. Ang ugong ng isang makina ng sasakyan ay unti-unting lumalakas, bumasag sa katahimikan ng malakas na buhos ng ulan. Ang mga gulong nito ay dumaan sa tubig, lumikha ng isang mahinang tilamsik, bago ito huminto sa tapat mismo ng kinaroroonan ni Nicole. Isang mamahaling itim na limousine ang bumungad sa kanyang paningin. Ang kintab nito ay hindi kayang itago kahit ng kadiliman ng gabi. Bumukas ang pintuan sa likuran at isang pares ng makintab na itim na sapatos ang tumapak sa basang semento. Isang matandang lalaki na may hawak na malaking itim na payong ang bumaba. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding paggalang at lungkot sa kanyang mga mata. "Senyorita Nicole," ang mahinang tawag ng matanda. Hindi makapaniwala si Nicole sa narinig. "Senyorita?" Walang tumawag sa kanya ng ganoon sa buong buhay niya. Ang tanging itinatawag sa kanya ng pamilya ni Gregory ay katulong, malas o walang kwenta. Sinubukan niyang itulak ang kanyang sarili para makaupo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Agad na lumapit ang matanda at pinayungan siya. Hinaharangan ang bawat patak ng ulan na nagpapahirap sa kanya. "Huwag po kayong gumalaw, senyorita. Ako si Attorney Mateo. Matagal ko na po kayong hinahanap, simula pa noong huling hininga ng inyong ina." Napatigil ang tibok ng puso ni Nicole. "Hinahanap? Paano niyo nakilala ang nanay ko?" Tumingin si Attorney Mateo sa leeg ni Nicole kung saan dapat ay nakasabit ang gintong kwintas na kinuha ni Gregory. Isang buntong hininga ang kumawala sa matanda. "Ang kwintas po. Nasaan ang kwintas na may tatak ng phoenix? Iyon ang palatandaan na kailangan ko." Kinuha ni Gregory. Ang nangangatog na sagot ni Nicole, kasabay ng muling pag-agos ng luha na hindi mapigilan. "Kinuha niya ang lahat sa akin, attorney. Wala na akong natira. Kahit ang huling alaala ni nanay, kinuha nila." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang. "Mali po kayo, senyorita. Hindi nila kinuha ang lahat. Sa katunayan, sa gabing ito, sa gitna ng iyong paghihirap, doon lamang tunay na magsisimula ang iyong kapangyarihan, ang iyong ina. Si Senyora Elena ay hindi ang taong kilala niyo lamang.
Bilang isang tindera ng kakanin, inabot ng abogado ang kanyang kamay kay Nicole, isang mainit at matatag na kamay na tila isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Oras na para bumangon mula sa putik, senyorita. May huling habilin ang iyong ina na babago sa tadhana ng bawat taong nanakit sa inyo ngayong gabi. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng 65 bilyong dolyar na nakapangalan sa inyo? Tumingin si Nicole sa kamay ng matanda. Pagkatapos ay sasarado at madilim na pintuan ng kapilya kung nasaan si Gregory at ang kanyang pamilya. Isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat, isang init na nagmumula sa kailaliman ng kanyang galit at pagtitiis. Sino ba talaga ang nanay ko? At bakit niya hinayaang magdusa ako ng ganito bago niya ibigay ang susi sa isang kahariang hindi ko man lang naisip na kabilang ako? 7 araw ng pagpapakumbaba, kapalit ng isang buhay na walang hanggan ang kapangyarihan. Tatanggapin mo ba, senyorita? Ang boses ni Attorney Mateo ay malamig at formal sa loob ng limousine. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Nicole. Nakaupo si Nicole sa mamahaling upuan na gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang basang katawan ay nag-iiwan ng mantsa ng putik sa marangyang interior ng sasakyan. Sa harap niya, isang makapal na dokumento ang nakalapag. Ang mga titik ay tila sumasayaw sa ilalim ng madilaw na ilaw ng sasakyan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. 65 bilyong dolyar, isang halagang hindi niya kayang bilangin, isang halagang kayang bumili ng buong buhay ng lahat ng taong nanakit sa kanya. Ngunit ang bawat biyaya ay may kaakibat na sakripisyo. Bakit kailangang dumaan ako sa ganito, attorney? Ang mahinang tanong ni Nicole. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo. Bakit kailangang bumalik ako sa impyernong yon sa loob ng 7 araw na nagpapanggap na walang anuman? Tumingin ng diretso si Attorney Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang inyong ina, si Senyora Elena, ay naniwala na ang tunay na yaman ay mapanganib sa kamay ng isang taong hindi alam ang tunay na halaga ng pagtitiis. Nais niyang makita ng sarili mong mga mata ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo kapag wala kang maibibigay na kahit ano. Sa loob ng 7 o 7 araw ng lamay, kailangan mong manatili sa tabi ng kabaong, magsilbi bilang isang katulong, at tanggapin ang bawat sipa ng tadhana nang hindi inilalantad ang iyong yaman. Iyon ang huling pagsusulit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Nicole. Ang pagtitiis ay hindi bago sa kanya. Sa loob ng 5 taon ng pagsasama nila ni Gregory, ang pagtitiis ang naging almusal, tanghalian at hapunan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat at nilagdaan ang dokumento. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang sumpa na kanyang tinatanggap. Pagbalik niya sa kapilya, ang amoy ng kamatayan ay hinaluan na ng amoy ng mamahaling pabango ni Vanessa. Nakita ni Nicole si Gregory na nakaupo sa harap, tumatawa habang kausap ang ilang mga kaibigang negosyante. Tila hindi asawa ng namatayan, kundi isang host ng isang masayang selebrasyon. Oh, tingnan niyo kung sino ang bumalik. Ang malakas na anunsyo ni Vanessa, sapat na para lumingon ang lahat. Ang basang sisiw na itinapon na sa ulan, bumalik pa para mamalimos. Wala ka na talagang kahihiyan, Nicole. Hindi sumagot si Nicole. Lumapit siya sa gilid at kinuha ang walis at basahan. Naramdaman niya ang titig ni Gregory, isang titig na puno ng puot, at pagkahiya na tila siya ay isang mantsa sa kanyang malinis na reputasyon. Bawat hakbang ni Nicole ay may kasamang panunuya mula sa mga bisita. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na sumusugat sa kanyang pandinig. Nicole, since nandito ka na rin lang at mukhang wala kang balak umalis, gawin mong kapaki-pakinabang ang pananatili mo. Utos ni Gregory habang iniaabot ang isang baso ng alak. Linisin mo ang mga natapong pagkain sa likod at siguraduhin mong
Hindi ka haharang-harang sa mga VIP guests ko. You are just a servant now. Remember that. Sa bawat pagkakataon naluluhod si Nicole para punasan ang sahig, naaalala niya ang mga salita ni Attorney Mateo. 65 bilyon. Ang bawat insulto ni Vanessa, ang bawat pagmura ni Donna Aurora, at ang bawat malamig na tingin ni Gregory ay tila mga depositong idinaragdag sa kanyang galit na malapit ng umapaw. Ang gabi ay lumalim at ang pagod sa katawan ni Nicole ay halos hindi na niya kayang tiisin. Sa isang sandali, habang siya ay nagliligpit ng mga baso, aksidente niyang nasagi ang sapatos ni Gregory. Isang mahal at makintab na sapatos na tila mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng tao para sa lalaki. Marahas na tumayo si Gregory. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at sa epekto ng alak. Kinuha niya ang natitirang alak sa kanyang baso at itinaas ito sa tapat ng mukha ni Nicole. Ang lahat ng tao sa kapilya ay tumigil at nanood. Ang katahimikan ay tila isang mahabang buntong hininga ng panganib. Sadyang napakatanga mo talaga, Nicole. Ang mahal ng sapatos na ito, mas mahal pa sa buhay ng nanay mong nakahiga dyan. Ang sigaw ni Gregory, ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagnanais na ibuhos ang alak sa ulo ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man bumagsak ang likido, isang malamig at matandang boses ang pumutol sa tensyon. Si Attorney Mateo ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gregory, isang tingin na nagpatahimik sa buong silid nang walang kahirap-hirap. Handa na bang harapin ni Gregory ang bagyong hindi niya inaasahan? O ang 7 araw na ito ang tuluyang uubos sa huling hininga ng dignidad ni Nicole? Nicole, kalimutan mo na ang pinagsamahan natin. Hindi mapapakain ng pagkakaibigan natin ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon mula kay Clarissa, ang babaeng itinuring ni Nicole na kapatid mula pa noong pagkabata, ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Nakatayo si Nicole sa likod ng kusina ng kapilya. Hawak ang isang maliit na balot ng tinapay na itinago niya para kay Clarissa sa pag-aakalang gutom din ang kanyang kaibigan sa pagtulong sa lamay. Ngunit ang balot na yon ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay nang makita niyang iniabot ni Clarissa ang isang folder kay Gregory. Salamat, Clarissa. Alam ko namang mas matalino ka kaysa sa kaibigan mong malas. Ang nakatatawang sabi ni Gregory habang hinahaplos ang pisngi ni Clarissa sa harap mismo ni Vanessa. Magsisimula ka na sa Lunes bilang Head of Operations sa bago kong kumpanya. Iyan ang reward mo sa pagbibigay sa akin ng mga dokumentong magpapatunay na si Nicole ang nagnanakaw ng pera sa kumpanya ko noon. Hindi makapaniwala si Nicole. Ang mga dokumentong yon ay mga personal na sulat at record ng kanyang ina na ipinagkatiwala niya kay Clarissa para itago. Ngayon, gagamitin yon laban sa kanya para palabasin siyang kriminal sa mata ng batas at ng publiko. Ang sakit ng pagtatraidor ng kaibigan ay mas matindi pa kaysa sa sampal ni Donna Aurora. Para itong isang punyal na itinusok sa kanyang likuran habang siya ay nakayakap sa taong pinagkakatiwalaan niya. Clarissa, bakit? Ang tanging naibulong ni Nicole, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pighati. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Nung wala kang makain, ang nanay ko ang nagpakain sa iyo. Noong wala kang matuluyan, ang bahay namin ang naging silong mo. Tumingin si Clarissa sa kanya, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, puno ito ng inggit na matagal na niyang ikinukubli. Pagod na akong maging anino mo, Nicole. Pagod na akong maging yung mahirap na kaibigan ng asawa ng isang Gregory. Ngayong wala na ang nanay mo, wala ka na ring silbi sa akin. Pinili ko lang ang panig na may kinabukasan. Nagtawanan sina Gregory, Vanessa at Clarissa habang iniwan nilang mag-isa si Nicole sa madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa huling pader ng pag-asa sa puso ni Nicole. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi
na kinalimutan na ng mundo. Dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman, naglakad si Nicole patungo sa maliit na silid sa likod ng kapilya kung saan pansamantalang inilagay ang mga gamit ng kanyang ina. Nais lang niyang makalanghap ng amoy ng kanyang ina. Nais lang niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, narinig niya ang malalaswang tawa mula sa loob. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at doon ay gumuho ang kanyang mundo sa ikatlong pagkakataon ngayong gabi. Si Gregory at Vanessa ay nakahiga sa maliit na kama kung saan madalas magpahinga ang kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ang mga gamit ng kanyang ina, ang mga paboritong libro, ang lumang Biblia at ang mga ninitang tela ay itinapon sa sahig at tinatapakan ng dalawa habang sila ay naghahalikan. Gregory, itigil mo yan! Diyan natutulog si nanay. Ang mahinang boses ni Nicole ay tila isang pagmakaawa ng isang batang nawawala. Wala na ang nanay mo, Nicole. Patay na siya. At ang kwartong ito ay pag-aari ko na rin. Tulad ng pag-aari ko sa buong buhay mo. Ang sigaw ni Gregory nang hindi man lang inaayos ang kanyang hitsura. At alam mo ba ang mas masaya? Nag-usap na kami ni Mama Aurora. Dahil wala ka namang pambayad sa mas magandang lote sa sementeryo, ipapalibing namin ang nanay mo sa isang mass grave bukas. Doon sa lugar ng mga walang pangalan, dahil doon lang kayo nararapat. Napasandal si Nicole sa pader. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa isang lumang panyo ng kanyang ina na nalaglag sa sahig. Ang tela nito ay lumana at kupas. Ngunit ito na lamang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para hindi tuluyang mawalan ng malay. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa loob-loob ni Nicole, may isang bagay na tuluyan nang namatay ngayong gabi, ang kanyang pagiging maawain. Ang bawat pangungutya nila ay tila nagiging mga matutulis na sibat na naghahanda para sa isang laban na hindi nila inaasahan. Hanggang kailan ko kailangang panoorin ang paglapastangan nila sa alaala ng taong tanging nagmahal sa akin bago ko tuluyang gamitin ang kapangyarihang nasa aking mga kamay para ubusin sila. Ang bawat alaala ay nagiging abo at kasabay nito ay ang huling piraso ng aking pagtitimpi, ang liwanag ng apoy mula sa isang lumang bariles sa labas ng kapilya ay nagbibigay ng nakatatakot na anino sa mukha ni Gregory. Hawak niya ang isang kahon ng sapatos, isang lumang kahon na naglalaman ng mga sulat, mga kupas na larawan, at ang paboritong asul na panyo ni Nanay Elena. Para kay Nicole, ang kahong iyon ay hindi lamang puno ng papel. Iyon ang buong kasaysayan ng pagmamahal na nagpatatag sa kanya sa loob ng maraming taon. Gregory, pakiusap. Wag yan. Ang mahinang pagsamo ni Nicole. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputit. Iyan na lang ang natitira sa akin. Kahit ang mga larawan lang, itira mo naman para sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gregory habang kinuha niya ang isang bundle ng mga sulat. Ang mga basurang ito? Nicole, ang mga ito ang nagpapaalala sa akin kung gaano kakahirap nung pinakasalan kita. I don't want this in my life anymore. This is the last night of your mother's wake, and I want everything associated with her poverty to burn tonight. Isa-isang inihulog ni Gregory ang mga sulat sa apoy. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa mga papel ay tila mga impit na hiyaw sa pandinig ni Nicole. Sinubukan niyang abutin ng kahon, ngunit marahas siyang itinulak ni Gregory. Napasandal si Nicole sa malamig na pader ng kapilya. Ang init mula sa bariles ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay tila nakalubog sa yelo. Napanood niya ang pagtupok ng apoy sa huling larawan ng kanyang ina noong kabataan nito. Ang mukha ni Nanay Elena ay dahan-dahang naging itim, naging abo, at tinangay ng hangin patungo sa kadiliman. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nicole ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib.
Hindi na ito ang pamilyar na hapdi ng pighati. Ito ay isang malamig at matalim na puwersa na unti-unting pumapalit sa kanyang takot. Ano? Iiyak ka na naman? Ang pangungutya ni Donna Aurora na biglang sumulpot sa tabi ng kanyang anak. Suot ang isang mamahaling itim na belo na tila siya ang tunay na nagluluksa. Dapat ka pang magpasalamat dahil tinutulungan ka ni Gregory na maglinis ng kalat. Tomorrow is the funeral. After that, you are officially nothing to us. You should be crying because you're going back to the gutter where you belong. Hinarap ni Gregory si Nicole. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa labis na pag-inom at sa galit na hindi niya maipaliwanag. Tila naiirita siya sa katahimikan ni Nicole. Inasahan niyang maglulupasay ito sa lupa, magmamakaawa, at hahalik sa kanyang mga paa. Ngunit si Nicole ay nakatayo lang doon. Ang mga mata ay nakapako sa nagbabagang abo. Bakit ganyan ka makatingin? Ang singhal ni Gregory. Parang wala kang narinig ah. Sumagot ka. Itinaas ni Gregory ang kanyang kanang kamay. Ang mga ugat sa kanyang braso ay baka sa tindi ng kanyang galit. Isang malakas na sampal ang nagbabadyang dumapo sa mukha ni Nicole. Isang sampal na sanay na niyang tanggapin sa loob ng maraming taon. Pinikit ni Donna Aurora ang kanyang mga mata, naghihintay sa tunog ng palad na tatama sa balat. Ngunit ang tunog na yon ay hindi dumating. Dahan-dahang idinilat ni Donna Aurora ang kanyang mga mata at napaatras sa gulat. Ang kamay ni Gregory ay lapat na lapat sa palad ni Nicole. Sinalag ni Nicole ang suntok. Ang kanyang pagkakahawak sa pulsuhan ng asawa ay tila isang bakal na kasing tibay ng diamante. Walang panginginig sa kanyang mga bisig, walang takot sa kanyang mga mata. Enough, Gregory? Ang boses ni Nicole ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas sa gitna ng katahimikan. Ano? Bitawan mo ako, Nicole. Nababaliw ka na ba? Ang nauutal na sabi ni Gregory habang sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit lalong hinigpitan ni Nicole ang pagkakahawak dito. Tumingin ng diretso si Nicole sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, hindi si Gregory ang nakita niya, kundi isang maliit at kaawa-awang nilalang na nabubuhay lamang sa pananakit ng iba. Ang ulan ay natapos na, Gregory, at kasabay ng paghinto nito ay ang pagtatapos ng iyong kapangyarihan sa akin. Ang bulong ni Nicole, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng apoy. Gusto mong makita ang huling hantungan ng aking nanay? Bukas. Bukas ay malalaman mo kung sino sa atin ang tunay na ililibing sa limot. Marahas na binitawan ni Nicole ang kamay ni Gregory dahilan upang mawalan ng balanse ang lalaki at mapaupo sa tabi ng bariles ng apoy. Iniwan silang dalawa ni Nicole na tulala at hindi makapagsalita. Ang hangin ay biglang lumamig, tila nagbabadya ng isang katotohanang mas matindi pa sa anumang bagyong nagdaan. Ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang galit? At paano haharapin ni Gregory ang umagang magdadala sa kanya sa pinakamataas na rurok ng pagsisisi? Ilibing na ang bangkay na yan. Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa isang taong wala namang iniwang kahit isang kusing kundi ang kahihiyan ng kanyang anak. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang malupit na hatol na nangingibabaw sa gitna ng sementeryo. Nakatayo siya sa ilalim ng kanyang itim na payong. Ang kanyang mukha ay bakas ng inis dahil sa init ng araw at sa putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Sa tabi niya, si Gregory ay hindi man lang tumitingin sa kabaong ng biyanan. Abala siya sa pagpindot sa kanyang telepono. Marahil ay tinitignan ang stock market o nagpapadala ng mensahe sa kanyang kabit. Si Nicole ay nakatayo sa gilid ng hukay. Ang kanyang mga kamay ay puno ng basang lupa. Pinagmamasdan niya ang simpleng kabaong ng kanyang ina na dahan-dahang ibinababa ng mga lalaki. Ito na ang huling sandali. Ang huling paalam sa taong naging tanging sandigan niya sa mundo.
Naramdaman niya ang bawat butil ng lupa sa kanyang palad. Magaspang, malamig, at tila sumasagisag sa lahat ng pait na kinailangan niyang lunukin sa loob ng maraming taon. Ano pang hinihintay niyo? Ituloy na yan, ang sigaw ni Gregory sa mga trabahador. May meeting pa ako sa loob ng 1 oras. Nicole, bilisan mo na ang pagtatapon ng lupa dyan. Pagkatapos nito, tapos na rin ang lahat sa atin. Huwag na huwag kang babalik sa bahay ko. Dahan-dahang binuksan ni Nicole ang kanyang palad upang bitawan ng lupa. Ngunit bago pa ito mahulog sa kabaong, ang katahimikan ng sementeryo ay binuwag ng tunog ng paparating na mga sasakyan. Hindi lamang isa, kundi isang mahabang hilera ng mga itim na limousine at mga bulletproof na SUV ang pumasok sa loob ng sementeryo. Ang tunog ng mga gulong sa basang lupa ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Huminto ang mga sasakyan sa tapat mismo ng kinaroroonan nila. 12 lalaki na nakabarong at may suot na earpiece ang mabilis na bumaba at bumuo ng isang barikada sa paligid ni Nicole. Ang mga tao sa sementeryo ay napaatras sa gulat at takot. Maging si Gregory ay napatigil sa pagpindot sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay namutla sa hindi inaasahang tagpo. Bumukas ang pintuan ng pinakamahal na sasakyan at lumabas si Attorney Mateo. Hawak ang isang gintong folder na may selyo ng gobyerno at ng pamilya na ang simbolo ay isang phoenix na bumabangon mula sa apoy. Huminto ang lahat. Ang malakas na utos ni Attorney Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang batas na hindi pwedeng baliin. Walang ililibing hanggat hindi nababasa ang huling habilin ni Senyora Elena de la Vega, ang tunay na nagmamay-ari ng De La Vega Global Holdings. Ano? De La Vega? Ano ang pinagsasabi mo? Matanda? Ang nauutal na tanong ni Donna Aurora, ang kanyang payong ay dahan-dahang bumaba dahil sa gulat. Tindera lang ng kakanin ng babaeng yan. Isang mahirap na walang pangalan. Tumingin si Attorney Mateo kay Donna Aurora nang may matinding pandidiri bago niya hinarap si Nicole at yumuko ng malalim. Senyorita Nicole, ang 7 araw ng pagtitiis ay natapos na. Ang iyong ina ay nag-iwan ng isang imperyong itinago niya para protektahan ka sa mga taong sakim. Ngayon, sa harap ng lahat ng saksing ito, formal ko pong binubuksan ang iyong mana. Binuksan ng abogado ang gintong folder at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa katauhan ni na Gregory at Donna Aurora. Sa aking kaisa-isang anak, si Nicole de la Vega. Ipinapamana ko ang lahat ng aking shares sa mga bangko sa Switzerland, ang mga shipping lines sa Asia at Europa, at ang kabuuang halaga na 65 bilyong dolyar. Kasama ang lahat ng ari-arian na kasalukuyang tinitirhan ni na Gregory at Donna Aurora, na sa katunayan ay nakapangalan sa aking kumpanya at hindi sa kanila. Ang katahimikan sa sementeryo ay naging nakabibingi. Ang boses ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng pagsisisi. Si Gregory ay dahan-dahang napaluhod sa putikan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang babaeng minaltrato niya ay ang pinakamayamang babae sa bansa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa panghihinayang, habang si Donna Aurora ay tila nawala ng lakas at napakapit sa braso ng kanyang anak. Nicole, mahal, hindi ko alam. Ang pautal-utal na sabi ni Gregory habang sinusubukang abutin ang kamay ni Nicole. Nagbibiro lang naman ako nung isang gabi. Alam mo namang mahal kita, di ba? Yung kwintas, kinuha ko lang yon para linisin, para ingatan. Tumingin si Nicole kay Gregory. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang nakita niya sa mga mata ng lalaki ay hindi pagmamahal, kundi ang kislap ng 65 bilyong dahilan para magsinungaling. Dahan-dahan niyang kinuha ang itim na belo mula sa kanyang ulo at hinayaan itong tangay ng hangin. Tapos na ang pagluluksa ko sa iyo, Gregory.
Ang boses ni Nicole ay kasing lamig ng sementong kinalalagyan ng kanyang ina. Attorney Mateo, ituloy ang paglilibing. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko ang pinakamagandang seremonya na kayang bilhin ng pera ko. At pagkatapos, linisin ang lahat ng basura sa paligid ko. Umpisahan niyo sa 2 taong ito. Napanood ni Nicole ang paghila ng mga security guard kina Gregory at Donna Aurora palayo sa hukay. Ang kanilang mga sigaw ng pagmakaawa ay tila isang musika na nagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng kanyang ina. Ngayong hawak ko na ang susi ng kahariang ito, gaano kaya kabilis guguho ang mundo ng mga taong nag-akalang ang kahirapan ay isang permanenteng kapansanan. Nicole, mahal, makinig ka muna. Hindi ko sinasadyang gawin ang mga bagay na yon. Alam mo namang pressure lang ako sa business, di ba? Ang boses ni Gregory ay humihingi ng awa sa labas ng pintuan ng marangyang opisina ni Attorney Mateo. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging naririnig ni Nicole ay ang mahinahong ugong ng air conditioner at ang tunog ng pag-ikot ng kanyang mamahaling fountain pen sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Wala nang bakas ng putik sa kanyang katawan. Nakasuot siya ngayon ng isang dekalidad na itim na dress na yumayakap sa kanyang figura. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng kristal. Isang malaking mantsa ng kape ang nakita ni Nicole sa kanyang lumang panyo na nasa tabi ng mga dokumento. Naalala niya kung paano siya lumuhod sa paanan ni Donna Aurora para lamang sa isang pirasong tinapay. Ngayon, sa isang pirma niya, kaya niyang bilhin ang buong panaderyang iyon at pati na ang lupang kinatatayuan nito. Ang kaibahan ng kanyang nakaraan sa kanyang kasalukuyan ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid ng kahit anong pagsisisi ni Gregory. Attorney Mateo, papasukin mo siya. Ang utos ni Nicole. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang makina na nagpoproseso ng mga numero. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon bago natin tuluyang isara ang kabanatang ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Gregory na tila isang basang sisiw. Kasunod niya si Vanessa na namumutla at pilit na itinatago ang kanyang leeg. Ngunit huli na ang lahat. Ang gintong kwintas na may pendant na phoenix ay nagniningning sa leeg ng kabit. Isang paalala ng pagnanakaw na ginawa nila sa gitna ng luksa. Nicole, salamat at pinagbigyan mo ako. Ang sigaw ni Gregory habang pilit na lumalapit. Ngunit agad siyang hinarang ng 2 security guard na kasing tigas ng pader ang tindig. Maniwala ka sa akin, hiwalay na kami ni Vanessa. Siya ang nanggulo sa atin. Siya ang kumuha ng kwintas ni Nanay Elena. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Nicole. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Vanessa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matatag at nakakatakot na tunog sa makintab na sahig. Hindi makagalaw si Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang bag. Ang kwintas na yan ay hindi lamang ginto, Vanessa. Iyan ay pag-aari ng isang reyna na ibinigay sa kanyang prinsesa. Ang bulong ni Nicole, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumidikit sa malamig na metal ng kwintas. At ang mga magnanakaw, wala silang pwesto sa palasyong ito. Sa isang mabilis ngunit eleganteng galaw, kinuha ni Nicole ang kwintas mula sa leeg ni Vanessa. Hindi siya gumamit ng dahas, ngunit ang awtoridad sa kanyang mga mata ay sapat na para mapabitaw ang babae. Inilagay ni Nicole ang kwintas sa loob ng isang velvet box na inabot ni Attorney Mateo. Attorney Mateo, gawin na ang dapat gawin, sabi ni Nicole habang nakatalikod na sa dalawa. Inilabas ng abogado ang isang tablet at ipinakita ang isang graph ng mga bank accounts. Mr. Gregory, sa oras na ito, lahat ng assets ng De La Vega Global Holdings na ginagamit nyo sa inyong kumpanya ay formal nang na-freeze. Ang kotseng dala nyo, ang bahay na tinitirhan nyo, at maging ang mga credit cards na nasa pitaka nyo ngayon. Lahat ng yan ay binawi na ng aming kliyente. Ano?
Hindi niyo pwedeng gawin to. Paano ang mga utang ko sa bangko? Ang sigaw ni Gregory, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon. Iyan ang problema mo, Gregory. Ang sagot ni Nicole, habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba, na tila mga langgam. Ginamit mo ang pera ng nanay ko para sa luho mo. Ngayong wala na ang perang iyon, tignan natin kung gaano katatagal sa mundo na ikaw lang ang mag-isa. Security, ilabas na sila. At siguraduhin niyo na hindi sila makakatapak muli sa kahit anong lupang pag-aari ng De La Vega. Habang kinalakaladkad ni na Gregory at Vanessa palabas ng gusali, naramdaman ni Nicole ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit sa ilalim ng ginhabang iyon ay may isang malalim na tanong na pilit bumubulong sa kanyang isipan. Sapat na ba ang bilyon-bilyong dolyar para punan ang puwang sa aking puso? O ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa oras na mapagtanto ko na ako ay mag-isa na sa rurok ng tagumpay. Ang bahay na ito ay itinayo sa pundasyon ng kabutihan ng aking ina. Ngunit pinuno mo ito ng lason ng iyong kapalaluan. Nakasuot ng puting guwantes si Nicole habang dahan-dahang hinahaplos ang engkantadong ukit ng hagdang nara sa loob ng mansyon. Ang mansyong ito, na tila isang palasyo sa gitna ng isang eksklusibong subdibisyon, ay ang lugar kung saan ginugol ni Nicole ang 5 taon bilang isang asawang katulong. Naalala niya ang bawat sulok na kanyang nalinisan, ang bawat mantsa sa sahig na kanyang niluhuran habang minumura siya ni Donna Aurora. Sa sala, nakaupo si Donna Aurora sa kanyang paboritong sofa na gawa sa pelus. Hawak niya ang isang tasa ng tsa. At kahit na alam na niya ang balita tungkol sa mana ni Nicole, pilit pa rin niyang isinusuot ang maskara ng kanyang pekeng autoridad. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi makapagsinungaling. Nanginginig ang mga ito na nagiging sanhi ng mahinang pag-untog ng tasa sa platito na lumilikha ng isang paulit-ulit at nakakairitang tunog sa gitna ng katahimikan. Hindi mo ako pwedeng paalisin dito, Nicole. Ang boses ni Donna Aurora ay gumaralgal, ngunit puno pa rin ng pait. Ang anak ko ang nagpundar nito. Pinatira ka lang namin dito dahil sa awa. Huwag kang umasta na parang ikaw ang nagmamay-ari ng lupang tinatapakan mo. Dahan-dahang lumingon si Nicole. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkapuot na hinaluan ng awa. Inilapag ni Attorney Mateo ang isang asul na folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Donna Aurora, tignan niyo po ng mabuti ang titulo. Ang mahinahong paliwanag ni Attorney Mateo. Ang mansyong ito ay binili ni Senyora Elena. 20 taon na ang nakalilipas. Pinahiram niya lamang ito sa pamilya niyo sa ilalim ng isang kasunduan na hindi niyo alam. Ang kasunduang iyon ay napawalang bisa na noong gabing pinalayas niyo ang nag-iisang tagapagmana sa gitna ng ulan. Nabitawan ni Donna Aurora ang kanyang tasa. Ang tsa ay dahan-dahang kumalat sa mamahaling alpombra, tila isang madilim na mantsa ng kahihiyan na hindi na mabubura. Napatingin siya kay Nicole. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mayroon kayong 1 oras para kunin ang mga personal ninyong gamit. Ang utos ni Nicole. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi pwedeng iapela. Ang lahat ng kasangkapan, ang mga alahas na binili gamit ang pera ng kumpanya, at maging ang mga damit na nasa loob ng walk-in closet ay mananatili rito. Ang lahat ng iyon ay pag-aari ng De La Vega. 1 oras? Nicole, gabi na. Saan ako pupunta? Ang anak ko ay hindi sumasagot sa telepono. Ang pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili ng desperasyon. Lumapit siya kay Nicole at tinangkang hawakan ang laylayan ng damit nito. Ngunit dahan-dahang umatras si Nicole. Naalala niyo po ba noong gabing pinalayas niyo ako? Ang tanong ni Nicole. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na mas masakit pa sa sigaw. Umuulan din noon. Wala akong dalang kahit ano, kundi ang pighati sa pagkamatay ng nanay ko. Tinanong ko kayo kung saan ako pupunta at ang sagot niyo ay,
sa putikan kung saan ka nararapat. Ngayon, Donna Aurora, ang putikang iyon ay naghihintay sa inyo. Eksaktong 1 oras ang lumipas. Ang mga tauhan ni Attorney Mateo ay dahan-dahang inalalayan ang matanda palabas ng mansyon. Walang dalang kahit ano si Donna Aurora, kundi ang kanyang suot na gown at ang kanyang pagkataong gumuho na. Habang isinasara ang malaking pintong narra, ang tunog ng paglapat nito ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Naiwan si Nicole sa gitna ng malawak na sala. Pinagmasdan niya ang mantsa ng tsaa sa alpombra. Noong una, marahil ay agad siyang kukuha ng basahan para linisin yon. Ngunit ngayon, tumalikod siya at hinayaan ang kanyang mga tauhan na gawin ang trabaho. Naglakad siya patungo sa balkonahe at nakita ang matanda na nakatayo sa labas ng gate, mag-isa sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi. Habang ang mga ilaw ng subdibisyon ay tila naglalaho sa kanyang paningin, nakamit ko na ang hustisya para sa aking ina. Ngunit bakit tila ang katahimikang ito ay mas nakakabingi kaysa sa lahat ng mura na natanggap ko? At sa pagkawala ng aking mga kaaway, sino na ba ang natitira sa buhay ko? Wala na tayong pera, Gregory. Anong gagawin natin? Hindi ako pwedeng tumira sa ganitong kaliit na butas. Ang matinis na boses ni Vanessa ay tila isang lagaring pumuputol sa huling hibla ng pasensya ni Gregory. Nakaupo sila sa loob ng isang madilim at masikip na silid sa isang hamak na motel sa labas ng lungsod. Ang amoy ng luma at basang carpet ay humahalo sa amoy ng murang alak na tinitiis nilang inumin. Ang kintab ng buhay na nakasanayan nila ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng malalamig na dingding na tila unti-unting umiipit sa kanilang paghinga. Sa kabilang banda, sa loob ng isang mataas na gusali na yari sa salamin at bakal, tahimik na nakatitig si Nicole sa isang digital na graph sa kanyang screen. Ang bawat linya na bumabagsak ay simbolo ng pagguho ng lahat ng pinagkakitaan ni Gregory. Ang Blue Phoenix Project, isang pekeng pagkakataon, sa negosyo na maingat na inihanda ni Attorney Mateo, ay tila isang kumunoy na dahan-dahang lumalamon sa natitirang itinatagong yaman ng kanyang dating asawa. Ibinuhos na niya ang lahat, senyorita. Ang mahinahong ulat ni Attorney Mateo habang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa mesa ni Nicole. Akala niya ay ito ang magbabalik sa kanya sa rurok. Hindi niya alam na ang bawat sentimong inilagak niya ay diretso sa mga foundation na tinulungan ng inyong ina noon. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Nicole. Ang kasakiman ng magiging sarili nilang bitag, attorney. Hindi ko na kailangang humawak ng espada. Sapat na ang panoorin silang ubusin ang isa't isa. Balik sa motel, ang tensyon sa pagitan ni Gregory at Vanessa ay umabot na sa sukdulan. Nakita ni Gregory ang isang maliit na bag na maingat na itinatago ni Vanessa sa ilalim ng kama. Marahas niya itong kinuha at ang tunog ng pagbukas ng zipper ay tila isang huling hininga ng kanilang relasyon. Sa loob ng bag ay ang mga alahas na akala ni Gregory ay nawala na. Ang mga hiyas na kinuha ni Vanessa mula sa vault bago sila pinalaya sa mansyon. Magnanakaw ka. Ibebenta ko to para mabawi ang lahat. Ang sigaw ni Gregory. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-asa. Bitawan mo yan. Akin yan. Wala kang kwenta, Gregory. Akala ko ba ay magiging reyna ako sa piling mo? Pero tignan mo tayo ngayon. Nagtatago na parang mga daga. Ang ganti ni Vanessa habang pilit na inaagaw ang bag. Ang kanilang pagbubuno ay nagresulta sa pagbagsak ng mga alahas sa sahig. Lumikha ng isang mahina at tuyong tunog sa ibabaw ng lumang carpet. Dali-daling dinampot ni Gregory ang pinakamalaking kwintas na may pulang bato. Ngunit nang itapat niya ito sa maliit na bumbilya ng silid, ang kislap nito ay hindi tulad ng dati. Ang liwanag ay hindi tumatagos sa loob ng bato. Sa halip, ito ay bumabalik lamang bilang isang mapurol na refleksyon. Salamin! Hindi ito tunay na ruby. Ang bulong ni Gregory, ang kanyang boses,
ay nanginginig sa takot. Peke lahat ng to, Vanessa. Ang lahat ng itinakas mo ay mga piraso lang ng salamin. Isang malakas na tawa na puno ng pait ang kumawala kay Vanessa. Peke, tulad ng pagmamahal mo sa akin, tulad ng pangako mong magiging akin ang lahat, lahat tayo ay naging biktima ng sarili nating kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng motel ay nakatanggap ng isang malakas na katok. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa kanilang huling pag-asa. Ang boses ng mga awtoridad na naghahanap kay Gregory dahil sa mga kaso ng estafa at pagnanakaw ay nangingibabaw sa katahimikan ng gabi. Walang nagawa si Gregory kundi ang mapaupo sa gilid ng kama. Hawak ang mga pekeng hiyas na tila mga simbolo ng kanyang nawalang buhay. Ang bawat sentimo ng kanyang kasakiman ay naglaho na at ang tanging natira sa kanya ay ang malamig na realidad ng kanyang pagbagsak. Hanggang kailan mo kayang takbuhan ang anino ng iyong mga pagkakamali? At kailan mo mapagtatanto na ang tunay na bilangguan ay hindi ang rehas, kundi ang iyong sariling puso na puno ng puot at kasakiman? Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng puso. Habang nakaupo si Nicole sa likuran ng kanyang limousine, dahan-dahan niyang hinahaplos ang isang maliit at kupas na litrato na nakita niya sa loob ng lumang Biblia ni Nanay Elena. Sa litratong iyon, ang kanyang ina ay nakangiti habang may kalong na isang sanggol sa harap ng isang maliit na gusali na may karatula. Bahay kalinga ni Elena. Hindi ito isang mansyon o isang marangyang opisina. Ito ay isang ampunan sa isang liblib na probinsya na lihim na tinutustusan ng kanyang ina sa loob ng maraming dekada. Sa gitna ng lahat ng bilyon-bilyong dolyar na hawak niya ngayon, naramdaman ni Nicole na ang lugar na ito ang kailangan niya para tuluyang maghilom ang mga sugat na iniwan ni na Gregory. Pagdating niya sa ampunan, hindi ang amoy ng mamahaling pabango o ang kinang ng ginto ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong luto na sopas at ang tunog ng tawanan ng mga bata na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bawat takbo ng kanilang maliliit na paa sa damuhan ay tila isang himig na nagpapagaan sa mabigat na dibdib ni Nicole. Senyorita Nicole, matagal ka na naming hinihintay. Ang bungad ni Sor Maria, ang matandang madre na nagpapatakbo ng ampunan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga guhit ng kasaysayan ng kabutihan. Ang iyong ina, siya ay hindi lamang isang donor dito. Siya ang nanay ng bawat batang nakikita mo. Naglakad si Nicole sa loob ng pasilyo at ang bawat kwadrong nakasabit sa dingding ay nagpapakita ng mga gawaing sining ng mga bata. Sa isang sulok, nakita niya ang isang batang babae. Marahil ay nasa 5 taong gulang pa lamang, na tahimik na nagpipinta sa isang piraso ng papel. Ang bata ay may suot na lumang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Dahan-dahang lumapit si Nicole at lumuhod sa tabi ng bata. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Nicole de la Vega. Siya ay si Nicole lamang, ang babaeng nagnanais din ng kalinga. Ano ang ipinipinta mo, bata? Ang malambing na tanong ni Nicole. Tumingin ang bata sa kanya at ngumiti ng napakatamis. Isang anghel po, sabi ni Sor Maria. Ang mga anghel daw po ay laging nakabantay sa atin, kahit hindi natin sila nakikita. Gusto niyo po sa inyo na lang ito? Inabot ng bata ang papel. Ito ay isang simpleng drawing ng isang babaeng may malaking pakpak. Ngunit sa mga mata ni Nicole, ito ang pinakamahalagang obra maestra na nahawakan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mamahaling relo na gawa sa ginto at diamante. Inilagay ito sa loob ng kanyang bag at hinayaan ng bata na talian ang kanyang pulso ng isang makulay na bracelet na gawa sa plastic na beads. Ito ang golden moment ni Nicole. Sa kabila ng lahat ng perang kaya niyang gastusin, ang bracelet na ito ang nagparamdam sa kanya na siya ay sapat na.
Ang pagmamahal ay hindi kailangang bilhin. Ito ay ibinibigay ng kusa. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang itim na van ang tahimik na nakaparada sa labas ng gate ng ampunan. Sa loob nito, si Gregory ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay balot ng balbas at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nakalabas siya sa kulungan matapos magpiyansa gamit ang huling perang itinago ng kanyang ina. At ngayon, ang tanging nasa isip niya ay ang makuha ang lahat mula kay Nicole kahit sa marahas na paraan. Isang pagkakataon na lang, Nicole. Isang pagkakataon na lang at mababawi ko ang lahat. Ang bulong ni Gregory habang hinahawakan ng isang bote ng chemical na pampatulog. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, hindi alam ni Nicole na ang kanyang bagong natagpuang kapayapaan ay malapit ng subukin ng isang panganib na hindi niya inasahan. Magagawa ba ni Nicole na protektahan ang kanyang sarili at ang mga batang mahal sa kanyang ina? O ang huling hirit ng kasakiman ni Gregory ang magiging mitya ng isa na namang trahedya? $1 bilyon, Nicole. $1 bilyon lang. At hinding-hindi mo na muling makikita ang pagmumukha ko. Ang boses ni Gregory ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Paos, nanginginig sa galit at puno ng desperasyon. Nakatayo siya sa likuran ni Nicole sa madilim na pasilyo ng ampunan, malayo sa paningin ng mga madre at ng mga bata. Ang bawat paghinga niya ay may amoy ng alak at sigarilyo. Isang masangsang na amoy na tila lumalapastangan sa banal na katahimikan ng lugar na yon. Dahan-dahang humarap si Nicole. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya ay tila naglaho na, napalitan ng isang matatag na pader ng pagkapuot at paninindigan. Pinagmasdan niya ang lalaking dati ay tinawag niyang mahal. Ang buhok nito ay magulo. Ang mamahaling polo ay lukot at madumi. At ang mga mata ay tila sa isang hayop na nasusukol. Wala ka nang makukuha sa akin, Gregory. Kahit isang sentimo, wala. Ang boses ni Nicole ay kasing tibay ng bakal. Ang perang hinahanap mo ay hindi sa akin. Pag-aari iyon ng mga taong tunay na nangangailangan. Pag-aari iyon ng mga batang tinanggihan ng mundo, tulad ng pagtanggi mo sa akin noon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Gregory, habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay lumilikha ng isang marupok at nakakakilabot na tunog. Tila ang bawat hibla ng kahoy ay nagrereklamo sa kanyang bigat. Huwag kang magmalinis, Nicole. Ang yaman na yan ay dapat para sa akin. Ako ang nagtiis sa'yo sa loob ng 5 taon. Ako ang nagdala sa'yo sa itaas. Ang sigaw ni Gregory, ngunit agad niyang hininaan ang boses nang marinig ang mahinang awit ng mga bata mula sa kabilang silid. Ibigay mo sa akin ang pirma mo sa tseke na ito o sisiguraduhin kong ang mga batang mahal mo ay mawawalan ng matitirhan. Susunugin ko ang lugar na ito, Nicole. Itutulad ko ito sa mga alaala ng nanay mo na naging abo. Naramdaman ni Nicole ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito para sa kanyang sarili, kundi para sa mga inosenteng kaluluwa sa loob ng ampunan. Ito ang golden moment ng kanyang katapangan. Ang sandaling napagtanto niya na ang kanyang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pera, kundi ang kanyang kakayahang protektahan ang mga walang laban. Subukan mo, Gregory. Subukan mong saktan ng kahit isang bata rito. At sisiguraduhin kong ang natitirang sandali ng buhay mo ay gugugulin mo sa isang lugar na mas madilim pa sa impyernong kinatatayuan mo ngayon. Ang hamon ni Nicole, habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa alarm system ng gusali. Ngunit bago pa man maabot ni Nicole ang switch, mabilis na sumugod si Gregory. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humawak sa mga balikat ni Nicole at ang panyong may kemikal ay dinala niya sa mukha ng babae. Ang matamis at nakahihilong amoy ng pampatulog
ay agad na pumasok sa mga baga ni Nicole. Ang paningin niya ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw sa kisame ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay sa gitna ng kadiliman. Ang huling narinig ni Nicole ay ang mabigat na paghinga ni Gregory sa kanyang tenga at ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang sariling mga paa sa sahig habang siya ay nawawalan ng malay. Ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng mahinang pagbukas at pagsasara ng pintuan ng isang sasakyan sa labas, isang tunog na nagpapahiwatig ng simula ng isang panibagong bangungot. Nasaan ang hustisyang ipinaglaban ni Nicole at hanggang saan ang kayang gawin ni Gregory bago tuluyang lamunin ng dilim ang huling pag-asa ng tagapagmana. Akala mo ba ay natapos na ang lahat, Nicole? Hindi ako papayag na mabulok sa hirap habang ikaw ay nagpapasasa sa perang dapat ay sa atin. Ang boses ni Gregory ay tila isang gasgas na plaka, paulit-ulit at puno ng desperasyon sa loob ng abandonadong bodega sa tabi ng pantalan. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng gasolina na ikinalat ni Gregory sa paligid. Nakatali si Nicole sa isang lumang upuang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay namamanhid na dahil sa higpit ng pagkakatali niyang lubid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na katapusan. Dahan-dahang dinala ni Nicole ang kanyang paningin kay Gregory. Ang lalaking ito, na dati ay pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay tila isang estranghero na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang pawis ay tumatulos sa kanyang mukha, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lighter. Sa kabilang sulok ng bodega, nakita ni Nicole si Vanessa na nakaposas na sa isang bakal na poste. Huli na rin pala ito ng mga tauhan ni Gregory matapos tangkaing itakas ang huling pera nito. Gregory, tingnan mo ang sarili mo. Ang mahinahong sabi ni Nicole. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa halip ay puno ito ng isang malalim na pagkahabag. Nandito tayo sa dulo ng lahat ng iyong kasinungalingan. Wala na ang pera, wala na ang mansyon, at ngayon, pati ang iyong kaluluwa ay unti-unti mo nang sinusunog. Tumahimik ka! Pirmahan mo ang dokumentong ito. Ilipat mo ang lahat ng shares ng De La Vega Global sa pangalan ko at hahayaan kitang mabuhay. Ang sigaw ni Gregory habang inilalapit ang apoy ng lighter sa isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Isang matatag na iling ang isinagot ni Nicole. Hindi ko gagawin yon. Hindi dahil sa madamot ako, kundi dahil ang yaman na iyon ay nakalaan para sa kabutihan. Hindi mo kayang hawakan ang bigat ng perang yon, Gregory. Kakainin ka lamang niyan hanggang sa wala nang matira sa'yo. Sa labas ng bodega, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng mahinang ugong ng mga gulong sa buhanginan at ang asul at pulang ilaw na nagsimulang tumama sa mga bintana. Ang mga awtoridad ay dumating na, kasama si Attorney Mateo. Ngunit si Gregory, sa kanyang pagkabaliw, ay tila hindi na nakakarinig. Itinapon niya ang lighter sa tumpok ng mga dyaryo at ang apoy ay agad na gumapang, lumilikha ng isang mainit at nakakasuffocate na usok. Kung hindi mapupunta sa akin, walang makikinabang nito. Ang huling hiyaw ni Gregory bago siya dambahan ng mga pulis na mabilis na pumasok sa loob. Naramdaman ni Nicole ang init ng apoy na papalapit sa kanyang mga paa. Ngunit sa gitna ng panganib, ang nakita niya ay ang anino ng kanyang ina na tila nakatayo sa dulo ng bodega, nakangiti at naghihintay. Sa isang mabilis na galaw, naramdaman ni Nicole ang isang matibay na kamay na pumuputol sa kanyang mga lubid. Si Attorney Mateo ito, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang inaalalayan siya palabas ng nasusunog na gusali. Paglabas ni Nicole, ang sariwang hangin ng dagat ay pumasok sa kanyang mga baga. Tila isang bagong buhay na ibinibigay sa kanya. Lumingon siya at nakita si Gregory na kinakaladkad ng mga pulis, nakaposas at sumisigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Nakita rin niya si Vanessa na isinasakay sa kabilang presinto, umiiyak
at nagsisisi sa bawat maling hakbang na ginawa niya. Ito ang golden moment ng katarungan. Wala nang galit sa puso ni Nicole, tanging isang malalim na katahimikan ang natira. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa bodega. Tila kasamang sinusunog ng gusaling iyon ang lahat ng pait, lahat ng pagdurusa, at lahat ng alaala ng 5 taong pagkakakulong sa maling pag-ibig. Tapos na po, attorney, ang bulong ni Nicole habang nakatingin sa malawak na karagatan. Laya na ang nanay ko, laya na rin ako. Nakamit ko na ang tagumpay na akala ko ay imposible. Ngunit paano ko sisimulan ang pagbuo ng isang bukas na ang pundasyon ay hindi na ang paghihiganti, kundi ang tunay na pagmamahal sa aking sarili. Wala nang bakas ng abo sa aking mga palad, tanging ang bango na lamang ng bagong pahina ng aking buhay. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng penthouse office ng De La Vega Global Holdings ay tila humahaplos sa mukha ni Nicole. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting suit, ang kulay ng kapayapaan at bagong simula. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mababasa rito ay ang tatag ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay pa sa diamante. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok si Attorney Mateo. Bit-bit ang isang manipis na folder. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay may kasamang katiyakan at paggalang. Naupo ang matanda sa harap ni Nicole. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, tila natapos na rin ang isang mabigat na tungkulin na matagal niyang dinala. Senyorita Nicole, formal na pong ibinaba ang hatol. Ang panimula ni Attorney Mateo. Si Gregory ay nahatulan ng 20 taong pagkakabilanggo dahil sa kidnapping, arson at malawakang estafa. Si Vanessa naman ay nahaharap sa 10 taon dahil sa pakikipagsabwatan at pagnanakaw ng mga ari-arian ng kumpanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Nicole at si Donna Aurora, ang inyong dating biyenan, ay kasalukuyang nasa isang pasilidad para sa mga nakatatanda na pinatatakbo ng simbahan. Sagot ng abogado. Wala siyang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Ang lahat ng kanyang hilingin ay kailangang dumaan sa pagsusuri ng foundation. Siya ay nabubuhay ngayon sa ilalim ng awa ng mga taong dati niyang minaltrato. Tumayo si Nicole at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ng abalang lungsod sa ibaba. Hindi na siya nakaramdam ng katuwaan sa paghihirap ng kanyang mga kaaway. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan, ang katahimikan ng katarungan. Ang bawat sentimo ng 65 bilyong dolyar ay nagsimula na niyang ilaan sa Elena Legacy Foundation, isang proyektong magpapatayo ng mga paaralan at ospital para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling napagtanto niya na ang yaman ay may saysay lamang kung ito ay nagiging instrumento ng paghilom. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang phoenix na pendant ay tila mainit sa kanyang balat, isang paalala na ang kanyang ina ay laging nasa kanyang tabi. Bago umalis si Attorney Mateo, may iniabot siyang isang maliit na susi kay Nicole. Ito po ang susi sa pinakaibabang drawer ng lamesa ng inyong ina sa mansyon. Sabi niya, buksan niyo lamang ito kapag nahanap niyo na ang inyong tunay na kapayapaan. Nang makaalis ang abogado, dahan-dahang binuksan ni Nicole ang drawer na tinutukoy. Sa loob nito, nakita niya ang isang makapal na sobre na may nakasulat na, "Para sa aking reyna." Sa loob ng sobre ay hindi na naman pera o titulo ng lupa, kundi isang serye ng mga larawan ng isang lalaking hindi niya kilala, isang lalaking may parehong mga mata tulad ng sa kanya at isang liham na nagsisimulang magbunyag ng isang lihim na hindi man lang niya naisip. Ang iyong ama ay hindi namatay sa kahirapan, Nicole. Siya ay buhay at ang dahilan ng aming pagtatago ay mas malalim pa kaysa sa inaakala mo.
Napatitig si Nicole sa huling pangungusap ng liham. Ang kanyang hininga ay tila nabitin sa hangin. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay narating na niya ang dulo ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa pagbukas ng sobrang iyon, isang bagong pinto ng misteryo ang dahan-dahang bumubukas. Isang katotohanang maaaring muling magpabago sa kanyang mundo. Sino ang lalaking ito sa larawan? At anong panganib ang itinago ng kanyang ina sa loob ng 30 taon na ngayon ay nagbabadyang muling magpakita? Ang bawat lihim ay may sariling takdang panahon upang mabunyag, at ang bawat katotohanan ay may bigat na kayang magpabago sa tadhana ng isang tao. Nakatayo si Nicole sa dalampasigan ng isang pribadong isla na pag-aari ng kanyang pamilya. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng alat at ang bulong ng mga alon na humahalik sa pampang. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang lumang liham ng kanyang ina, habang sa kabila ay ang larawan ng lalaking sinasabing kanyang ama, si Don Rafael de la Vega. Hindi ito ang pagtatapos na inakala niya. Inakala ni Nicole na sapat na ang 65 bilyong dolyar at ang pagkakakulong ni na Gregory para masabing nahanap na niya ang kapayapaan. Ngunit ang katotohanang ang kanyang ama ay buhay at nagtago lamang upang protektahan sila mula sa isang mas malaking panganib, ay tila isang bagong bagyo na nagnanais bumuwag sa kanyang mundo. Attorney, alam niyo ba ang lahat ng ito? Ang mahinahong tanong ni Nicole kay Attorney Mateo na nakatayo sa kanyang likuran. Ang boses ni Nicole ay hindi na nanginginig, wala nang pait, tanging kuryosidad na lamang ang natira. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa buhanginan ay tila isang mabagal na martsa ng pagsisisi. Ang inyong ama, senyorita, ay pilit na inilayo ng inyong ina dahil sa isang matinding banta sa inyong buhay noong kayo ay sanggol pa lamang. Ang yaman ng De La Vega ay may kaakibat na sumpa, ang inggit ng mga kalaban. Pinili niyang maging isang anino sa inyong buhay. Tinitiyak na meron kayong sapat na pagkain at proteksyon sa malayo, habang ang inyong ina ang humarap sa hirap ng pagpapanggap. Napapikit si Nicole. Naalala niya ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina habang nakatingin sa buwan. Ngayon niya lamang naintindihan na hindi lamang kahirapan ang iniiyakan nito, kundi ang pangungulila sa lalaking katuwang sana nito sa pagpapalaki sa kanya. Ang sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang gintong nakatago sa bangko. Dahan-dahang lumapit si Nicole sa tubig. Ang bawat paglubog ng kanyang mga paa sa basang buhangin ay tila isang pagyakap sa kanyang bagong pagkatao. Kinuha niya ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang huling simbolo ng kanyang pagdurusa sa piling ni Gregory, at dahan-dahan itong inihulog sa malalim na asul na karagatan. Ang tunog ng paglubog nito ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na pangungusap. Ito ang kanyang golden moment. Sa sandaling iyon, pinili ni Nicole na hindi na maging biktima ng nakaraan. Pinili niyang maging tagapagmana hindi lamang ng pera, kundi ng katapangan ng kanyang ina at ng pag-ibig ng kanyang ama na handang magsakripisyo sa dilim. Handa na po ba kayong makipagkita sa kanya, senyorita? Ang tanong ni Attorney Mateo habang itinuturo ang isang helicopter na dahan-dahang bumababa sa kabilang bahagi ng isla. Ang tunog ng mga elise nito ay tila isang malakas na tibok ng puso ng isang bagong bukas. Tumingin si Nicole sa langit. Ang sikat ng araw ay tila isang korona na nakapatong sa kanyang ulo. Hindi pa ngayon, Attorney. Unahin muna nating itayo ang ampunan at ang ospital para kay Nanay Elena. Gusto kong kapag hinarap ko ang aking ama, makita niya ang isang babaeng binuo ng kanyang sariling lakas at hindi ng kanyang pera. Naglakad si Nicole palayo sa dalampasigan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at pag-asa. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng tinangay ng mga alon, at sa harap niya ay
Isang mundong siya na ang magdidikta ng kulay. Laya na ang aking puso at sa pagbubukas ng panibagong kabanata, hindi na ako ang babaeng nadapa sa putikan. Ako na ang reynang handang magpatakbo ng sarili kong kaharian na may bitbit na pagmamahal at katarungan sa aking mga kamay.